guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Flory. So, sa lahat ng nangangamusta, sa lahat ng nag-aalala, mga kapamilya, kaibigan at kabatch ko, okay ako dito. Kahit na nadadaanan kami ng missiles dito o kaya mayroon namang time na meron talaga dito sa aking work. So, ayun. Nagkakaroon naman ng sirena. So, ayun ang kailangan namin lumabas ng bahay at pumunta ng bomb shelter. So, dyan sa may hagdan, sa labas namin, safe naman dyan. Kaya dyan lang kami ni Lola nakaupo. Kasi nga, si Lola nahihirapan na siyang umakyat baba sa hagdan kasi hindi kami pwedeng mag-elevator. So, ayan guys, safe yan dyan. Pero kung may time talaga, bumababa kami sa bomb shelter. So, ayan guys, pang 23 days of war na dito. So, talagang bangungot ang nangyari. So, kaya, ang month ng October ay talagang grabe. Mabilis ang pagkilos, mabilis ang pagluto, pagligo, paglinis ng bahay, pati pagligo kay Lula, pagpapabihis kasi anytime nagkakasirina. So, ayan, kaya minsan, syempre, nakakaano naman, lalabas ka, lahat ng tao dito sa building, bababa. So, ayan. So, kaya kailangan mabilisan lahat ang pagkilos, lalo na pag maliligo at magbihis. So, pagbihis. So, ayan guys. So, ayan, medyo mayroon akong nararamdamang hindi maganda ngayon. Kasi nga, last 2 weeks, nung nagsimula ang war, puyat. Kasi, syempre, anytime pwede magkaroon ng sirena, pwede silang magpadala ng missile anytime. So, kaya yun, sa sobrang alert ko, hindi ako makatulog, kulang sa tulog, mabilis ang pagkain, gano'n. So, nung time na okay naman, nakaidlip ako. So, nasarapan ako sa pagtulog. So, pagkagising ko, giniginaw ako, wala akong kumot. Ayun, nag-start ng aking ubo. So, kanina tumawag ako sa insurance, binigyan ako ng schedule. So, next month pa. So, napakalayo pa. Tapos, hindi pa dito sa lugar kung saan ako nagtatrabaho, sa next na bayan. So, ayokong magbiyahe na ganito ang sitwasyon. So, sabi ko, pupunta na lang muna ako sa family doctor para kung anong i-advise niya o kaya may bibigay siyang gamot, yun na lang muna. Kung talagang kailangang magpa-x-ray na ako, so, ayun, magpapa-x-ray na ako. So, pero, meron naman akong first aid na ginagawa. Ayun, naglalaga ako ng luya, umaga, tapos tanghali, gabi. Kaya nagkikendi ako ng luya kasi nakaraan na malat ako. Wala akong boses talaga. Kaya hindi kami magkaintindihan ng alaga ko. So, buti isang araw lang at nasa ulian ako na. So, kaya ngayon, tatawag ako uli sa aking insurance para sa aking schedule sa doktor. So, guys, update ko kayo uli kung ano ang mga sitwasyon dito. Ayan guys, sa wakas ng panahon, meron akong schedule ngayon sa doktor ng 6 o'clock ng gabi. So kasi kanina nga tumawag ako, hindi ako nakapasok. Sabi sarado, ganun-ganun. Tapos schedule ako sa malayo. So ayaw kong magbiyahe ng malayo. Tapos ganito, may gulo. So kanina tumawag ako sa anak. Kasi kailangan ko ng BTR ko. So, saka, sabi ko na rin, gusto kong pumunta ng doktor. Kaya lang, hindi ako makapasok-pasok para magpa-schedule. So, siya ang tumawag. Ayun. Mas maiging siyang tumawag kasi siya na rin kumuha ng schedule ko para siya rin ang magbabantay sa nanay niya. So, ayan. Inaantay ko na lang na sunduin ako at ihahatid daw ako doon sa clinic. So, mas maganda yun. Kasi kinakabahan ako baka mamaya magsirena. So, ayokong dumapa doon sa sa daan. So, ayan. Kasi ganun yung dito yung mga instruction. Kapag sa labas ka, tapos may sirena, kailangan mo dumapa. So, ayan. Tapos tatabunan mo yung ulo mo. Ganun yung mga instruction dito. So, o kaya, pag may pader, doon ka pwedeng tumago. So, ayan. So,
So, mas maganda ihahatid niya ako sa clinic. Tapos yung anak niyang bunso ang magbabantay kay Lola. So, mas mapadali. Sana nga lang walang maraming tao at para mas mabilis din yung aking schedule. So, ayan guys. See you mamaya sa clinic. Papunta na ako ng clinic. Ayan guys, tapos na ako magpa-check up. So, bababa ako para bibili ng syrup. Yun ang aking resita. Ayan na guys, tapos na ako magpa-check up. Nakabili na rin ako ng gamot ko. So, ayan, pauwi na ako. So, sabi ng anak, sunduin ako. So, sabi ko maglakad na lang ako para konting pawis at exercise. Para tuluyan ng lumabas ang aking mga masamang nararamdaman. Bilis-bilisan ko lang ang paglalakad ko. Hindi ako pwedeng pabagal-bagal. Kasi baka mamaya magsirena. So, nandito ako sa labas. Takot ako walang walang bubong open space, kaya takot ako. So kaya bilis-bilisan natin maglakad. Malapit lang naman. 3 minutes. So ayun, hindi ko na kailangan magpa-x-ray pa. Kasi chinek naman ng doktor. Okay naman daw lahat. Ako, Biseder, okay lahat. So niresitahan lang ako ng syrup. Kaya yun, sana maging okay na. Kasi pag inuubo ako talagang asing umuupo ako para kumuha ng buwelo para umubo eh. Nakaraan sobrang ubo ko, namaos ako. So buti na lang bumalik din agad, 1 day lang. Dati ilang araw wala akong boses, pero ngayon 1 day lang bumalik ka agad. Merong kanina, missiles, pero doon sa north malayo yun. Doon yun sa unahan pa ng Haifa. Tapos yung pinakalas, malapit dito sa borders ng Gaza. So, yan, bilis-bilisan natin maglakad. Malapit na ako sa aming bahay. So, nandoon yung anak ni Lola tsaka yung apo niya. Inaantay ako. Aswerte naman kasi walang sirena. Ayan, swerte kasi walang sirena. Dito na ako sa baba.